Amiroz POV. Sir, heto na po si ma'am. Sobrang ganda naman po niya. Nakakatomboy, nakangiting wika ni Chelsea, kaya natawa ako ng mahina. Pagtaas ng ulo ni Sir Tyler mula sa kanyang binabasang magazine, ay nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Napatayo siya, at halos magdikit na ang katawan namin, dahil sa sobrang lapit niya sa akin. Napaatras ako ng ilang hakbang, dahil hindi ako comfortable na ganoon siya kalapit sa akin. Hinagod niya ako ng tingin, mula ulo hanggang paa, at ang mga titig ay bumalik sa aking mukha. Perfect, bulong niya, habang nakatitig pa rin sa aking mukha, kaya nakararamdam ako ng pagkailang sa kanyang mga titig. Ang aking dibdib ay tila ba gustong sumabog sa lakas, at bilis na pagkabog ng aking puso. Pwede na po ba akong magpalit ng damit? Wika kong nahihiya. Sure. Ani niyang hindi inaalis ang mga tingin sa akin, kaya nagmamadali akong bumalik ng silid, dahil parang hihimatayin ako sa lakas ng kabog ng aking puso. Pagkasara ko ng pinto, ay napasandal ako sa likod, habang hawak-hawak ko ang dibdib ko kung nasaan ang aking puso. Please heart, kalma ka lang, huwag si Sir Tyler, parang awa mo na huwag siya. Wika ko sa aking sarili, habang nakapikit ang aking mga mata, ngunit parang hindi nakikinig ang aking puso, dahil pakiramdam ko, ay mas lalo pa itong kumabog ng mas malakas, nang biglang sumagi sa isip ko ang mukha ni Sir Tyler, habang nakatitig siya sa akin kanina. Mabilis akong nagpalit, at agad na lumabas ng silid. Pagkalabas ko, ay pumasok naman ang magandang si Chelsea sa loob ng silid, at nang lumabas ito ay may daladala ng napakalaking kahon, na sa tingin ko ay ang gown na sinukat ko kanina. Agad itong kinuha ni Sir Tyler, at dinala sa kanyang sasakyan. Nang bumalik siya sa loob ng butik, ay may pinabalot din siyang napakagandang glass shoes, at isang pouch na may nakalagay na LV. Let's go, sambit ni Tyler, at inalalayan pa akong lumabas ng butik. Pakiramdam ko ay daig ko pa ang isang prinsesa sa isang fairy tale, na inaalagaan, at pinoprotektahan ng kanyang Prince Charming. Bukas na ang dadaluhan nating party, kaya bukas ay may darating sa bahay ninyo na mag-aayos sa iyo, mga bandang alas 4 ng hapon, at susunduan kita ng alas 6 ng gabi. Ani ni Tyler, habang nagmamaneho. Okay po, nanginggimi kong ani. Hindi ko alam kung ano ang papel ko bukas, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko bukas, dahil ito ang kauna-unahang dadalo ako sa isang kasiyahan, at hindi lang ito basta kasiyahan, party ito ng mga mayayamang tao sa mundo. Dadaan muna tayo sa Velvet Nights, at may kukuhanin ako sa aking opisina. Wika niyang muli na inayunan ko na lamang, siya naman ang boss ko, kaya walang saysay kung tatanggi ako. Pagkarating namin sa bar, ay agad siyang bumaba, at umikot sa gawi ko, at pinagbuksan ako ng pinto. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka, nang biglang kinuha niya ang aking kamay, at hinila na ako papasok sa loob ng bar. Pinagsalikop niya ang aming mga palad na ikinagulat ko, at para kaming magkasintahan na naglakad papasok sa loob ng bar. At lahat ng mata ngayon, ay sa amin na nakatutok, kaya nakararamdam ako ng pangliliit sa aking sarili. Nakita ko si Ma'am Agatha, sa sulok ng bar na masamang nakatitig sa akin, kaya nakaramdam ako ng matinding takot. Nakikita ko ang galit niya sa akin, kaya mas lalo akong nakakaramdam ng matinding pangamba, na dahilan upang manginig ang katawan ko, na hindi nakaligtas kay Sir Tyler. What's wrong? Tanong niya sa akin, at huminto pa kami sa paglalakad, at humarap siya sa akin. Inangat niya ang aking mukha, nang hinawakan niya ang aking baba. Wala po, ani ko sa kanya. Ngumiti ako sa kanya, at kahit pilit lang ang ngiti ko, ay sinigurado ako na hindi niya mahahalata na may takot akong nararamdaman. Bakit para kang nakakita ng multo? Wika niya pang muli. Umiling lamang ako sa kanya, at sinabi kong wala namang problema, ayoko kasi ng gulo, dahil ayoko ring mapag-initan dito. Nagkibit balikat na lamang siya, at nagpatuloy na kami sa paglalakad, hanggang sa makarating kami ng kanyang opisina. May mga papers lang siyang kinuha, at pagkatapos noon ay agad din kaming umalis ng bar. Tyler's POV. Habang nakatitig ako sa orasang pambisig,
ay may kasabikan akong nararamdaman, na makita si Amira na suot-suot ang kanyang gown. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko, kung bakit ganito ang nararamdaman ko para sa babaeng yun. Nang pumatak ang 5:30, ay nagmamadali akong sumakay ng aking sasakyan, upang sunduin si Amira sa kanilang tahanan. Alam kong patapos na ang ginawang pag-aayos sa kanya, at kung hindi man, ay willing naman akong maghintay hanggang sa matapos siya. Paghinto ko sa tapat ng kanilang bahay, ay agad akong bumaba. Hindi pa man ako kumakatok sa pintuan, ay bigla na agad bumukas ang pinto ng kanilang tahanan, at nakangiti akong sinalubong ng makeup artist, na hindi ko maalala ang kanyang pangalan. "You are just on time, Sir Tyler," wika niyang nakangiti sa akin. "Where is she?" tanong ko, habang sumisilip sa loob ng bahay, at halos magkandahaba na ang leeg ko dahil sa pagsilip ko. Palabas na siya, tinulungan lamang siya ng kasama kong ayusin ang kanyang gown. Ani niya, kaya tinanguan ko na lamang ito. Tumalikod ako, at tumingin-tingin sa paligid ng kanilang bahay. Napansin ko ang ilang mga kapitbahay, na nag-uusyoso na sa amin, kaya napailing na lamang ako. Nang isang magandang boses ang narinig ko sa aking likuran. "I'm ready, sir," wika ng malaanghel na boses sa aking likuran, kaya dahan-dahan akong humarap sa kanya, at halos malaglag ang aking panga, nang makita ko ang napakagandang nilalang, na nakatayo sa aking harapan. Hindi agad ako nakakilos, para akong nahihipnotismo, habang pinagmamasdan ko, ang napakaganda niyang mukha. Hindi ako makapaniwala na ang aking serbidora, ay dinaig pa ang mga naggagandahang modelo, o celebrities na nakilala ko. Shit, bulong ko, dahil hindi ako makakilos at nakatitig lamang ako sa kanya. Para akong itinuluz, at hindi na ako nakagalaw pa. Hindi rin ako makapagsalita, at hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ko sa kanya. I know right. Hindi ba at napakaganda niyang tunay? Kabog ang lahat pagkatapos ko siyang maayusan. Grabe. May panunuksong wika ng makeup artist. Yeah, she is okay. Wika ko, napilit itinatago ang katotohanan, na sa mga oras na ito, ay nakuha na ng tuluyan ng isang Amira Valdez ang aking atensyon, ang aking puso. Let's go. Wika ko sa kanya, na halatang namumula ang mukha sa hiya, kahit naka-makeup pa ito. Inabot ko ang kanyang kamay, at naramdaman ko ang panginginig nito, kaya pinisil ko ang kanyang kamay na parang sinasabi kong, I'm here, at wala siyang dapat ipag-alala. Miss Valdez, how old are you? Tanong ko sa kanya, habang binabaybay namin ang daan patungo sa mansion ng mga Antonetti. Mag-21 na po sir, wika ni Amira, na ikinangiti ko, so mukha lang siyang sobrang bata, ngunit hindi naman ganoon kabata. Nag-aalala kasi ako na baka nasa edad 18 o 19 lamang ito, pero 21 ay hindi na masama. Can I call you Mira? Ani kong muli sa kanya. Amira na lang po sir, iyan po kasi tawag sa akin ng lahat. Nakangiti niyang wika sa akin. Amira, what a lovely name, that is as beautiful as the beholder. Sambit ko, at napatingin si Amira sa bintana, na tila ba nahihiya pa sa akin, kaya napangiti ako. Nakarating kami sa isang napakalaking mansion, na pag-aari ng mga Antonetti, dito kasi gaganapin ang kaarawan ng lolo ni Aaron. Pagkaparada ko ng aking sasakyan, ay agad akong bumaba, at umikot sa kabila, upang pagbuksan ng pintuan ang napakagandang babaeng aking kasama. Let's go, and chin up, huwag kang mahihiya, dahil ngayon palang sinasabi ko na sa iyo, na ikaw ang pinakamagandang babae sa party na ito. Wika ko sa kanya, at sabay pisil ko sa kanyang kamay. Isinukbit ko ang kanyang braso sa aking braso, at nagsimula na kaming lumakad sa mahabang carpet na nakalatag sa sahig. At nagsimulang magkislapan ang mga kamera. Naramdaman ko ang pagkailang ng aking kasama, kaya agad ko siyang binulungan. Smile, para mawala ang kaba mo, bulong ko sa kanya nang may ngiti sa lobby, ngunit nararamdaman ko ang panginginig ng buo niyang katawan, kaya binitawan ko siya na ikinagulat niya. Ngumiti ako sa kanya, at binuhat ko siya ng pa-bridal style, at lahat ng tao ay napatingin sa amin, at maririnig sa buong paligid ang inggit na nararamdaman, ng mga kababaihang naririto ngayon. Naririnig namin ang mga bulungan sa paligid, pero hindi ko sila pinapansin. Sir, ibaba niyo po ako,
Nakakahiya sa mga tao, ani ni Amira, ngunit ngumiti lamang ako sa kanya. Ang gwapo talaga ni Tyler, walang kupas. Ang sweet niya sobrang nakakakilig, sana ako na lang ang kasama niya, wika ng mga babaeng nakatayo sa di kalayuan. Sino ang kasama ni Harrison? Ngayon ko lamang siya nakita, at napakaganda niya. Wika naman ng ilang kalalakihan, na tinitigan ko ng masama. Sinalubong kami ng mga takmol kong kaibigan, na may mga ngiting pang-iinis, kaya ibinaba ko na si Amira, dahil alam kong mas nahihiya siya kapag karga ko siya. Bro, sino ang napakagandang binibini na kasama mo? Nakangiting wika ni Leon. Hello beautiful lady. I'm Eman. Pagpapakilala naman ni Eman. Ako naman si Aaron, heto naman si Darren, at itong takmal na ito, ay asawa ng pinsan ko, si Jethro. Pagpapakilala naman ni Aaron. Kinagagalak ko po kayong makilala. Nahihiya ni Amira na saad, sabay yuko na naman ng ulo niya. Ako po si Amira Valdez, serbidora po ni Sir Tyler sa bar niya. Pagpapakilala ni Amira, na ikinagulat ng aking mga kaibigan, at lahat sila ay napapahagod ng tingin, sa aking kasama na ikinainis ko. Tigilan nyo kakahagod ng tingin, kung ayaw nyong dukutin ko lahat ang mga mata ninyo. Wika kong naiinis sa kanila, na ikinatawa naman nila. Wow, ikaw nga, ang ganda mo pala kapag naayusan ka. I mean sobrang ganda. Wika naman ni Aaron, at tinitigan ko siya ng masama, kaya natatawa na lamang siya sa pagiging possessive ko. Habang masaya kaming nag-uusap, ay boses ng MC ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Good evening everyone, may I have all of your attention please? Sambit niya, kaya lahat kami ay napatingin na sa stage, at si Aaron naman ay pumunta na sa stage. Palakpakan po natin ang may kaarawan ngayong gabi. Ang batang-bata, at gwapong-gwapo na si Senior Madeo Antonetti. Wika ng MC, at bumukas ang kurtina sa likod ng stage, at iniluwan nito ang mag-asawang Antonetti, na lolo at lola nila Aaron. At nagbigay sila, ng isang napakagandang speech. Isang masigabong palakpakan, ang umalangaw-ngaw sa napakalawak na garden, ng mga Antonetti. Naging masaya ang selebrasyon ng party ng mga Antonetti. Si Amira naman ay hindi umalis sa tabi ko, dahil natatakot siyang makihalubilo sa ibang tao, natatakot siyang makagawa ng isang pagkakamali, na maaari niyang ikapahiya. Gusto ko sanang maging komportable siya, habang ako ang kasama niya, ngunit hindi naman niya magawa, dahil ngayon lang siya naka-attend ng ganitong klase ng okasyon. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Tumango lamang si Amira sa akin. Ngumiti ako sa kanya, at hinalikan ko siya sa kanyang noo, na ikinagulat niya. Agad namang namula ang kanyang pisngi, na ikinatawa ko ng mahina. Sir, uuwi na ho ba tayo? Baka po kasi hinahanap na ako ni nanay. Ani ni Amira. Ngumiti ako sa kanya, at tumango na lamang ako. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko, bakit parang ayaw ko na siyang bitawan. Bakit parang gusto ko siyang iuwi sa kondo ko, at alagaan. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Tumitibok na ba talaga ang puso ko? Napapailing ako na napansin naman ni Amira. Okay ka lang po ba? Tanong niya, at tumango lamang ako sa kanya. Naging maganda ang kinalabasan ng event ng mga Antonetti, naging masaya din ang gabi ko, dahil halos buong gabi kong kasama si Amira. 2:00 na ng madaling araw, nang inihatid ko si Amira sa kanilang tahanan, na ipinagpasalamat naman niya. Parang ayoko pang ang umuwi kagabi, at tila ba gusto ko nang matulog sa kanilang bahay. Manang sa opisina na po ako kakain, ani ko sa aking kasambahay. Pagkasakay ko ng aking sasakyan, ay pinaharurot ko agad ito. Mabilis akong nakarating sa building na pag-aari ko, at masaya akong bumaba ng aking sasakyan. Hindi maalis ang ngiti sa aking lobby, hindi ko makalimutan ang magandang mukha ng aking serbidora. Good morning, Sir Tyler. Malanding bati ng aking sekretarya na si Ava. Do I have any important meetings today? I inquired my secretary. No sir. Pero tumawag po ang mga kaibigan nyo, na may lalakarin daw po kayo, ng 1 o'clock in the afternoon, sagot niya na tinanguan ko lamang, at agad na akong pumasok sa aking opisina. Pagkapasok ko, ay agad na sumunod si Ava, at isinara ang pinto ng aking opisina. Not today, Ava. Wika ko sa kanya, na tila wala siyang narinig,
at tuloy-tuloy lang pumasok, at agad na kumandong sa akin. I said not today. Bulyo ko sa kanya na ikinagulat niya, at agad na tumayo. Get out. I want to be alone. Sigaw kong muli sa kanya, at mabilis na itong lumabas ng aking opisina na takot na takot. Aus! Sigaw ko pagkalabas ni Ava. Mula nang makasama ko kagabi si Amira, ay parang gusto kong magpaka-faithful sa kanya, kahit wala naman kaming relasyon dalawa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, kailan ko lang siya nakilala, pero bakit ganito ang epekto niya sa akin? Bakit para akong nasisiraan ng ulo? What is wrong with me? Galit kong wika sa aking sarili. Mabilis kong tinapos ang mga kailangan kong gawin, upang pagdating ng mga kaibigan ko, ay aalis na lang kami. May bago kaming binubuksang business na isang resto bar, na kaming anim ang magmamay-ari. Ang sukat, at laki nito ay triple ng Velvet Nights, kaya siguradong maganda ang kalalabasan nito. Bago mag-alauna, ay unang dumating si Eman, na sinundan naman ni Jethro, at Darren, kaya si Aaron at Leon, na lang ang hihintayin namin. Ano nangyari sa dalawang iyon, bakit ang tagal? Wika ni Eman. Baka yumisa pa si Leon sa asawa bago umalis, panunokso naman ni Darren, na ikinatawa namin. Sumandal ako sa aking swivel chair, at ipinikit ko ang aking mga mata. Kami ba pinag-uusapan nyo? Wika ng 2 taong kapapasok pa lamang ng aking opisina. May narinig ba kayo? Eman said. Nagkatawanan lang kami, at isang batok sa likod ng ulo ni Eman, ang dumapo sa kanya mula kay Leon. Matapos naming pag-usapan ang mga detalye ng resto bar na plano namin pati na ang location, ay nagkaayaan kaming kumain na lamang sa La Siesta, na pag-aari ni Jethro, kaya agad din kaming umalis ng aking building, at isa-isa na kaming sumakay sa aming mga sasakyan, at magkikita-kita na lamang kami sa restaurant. Pagkarating namin G-restaurant ni Jethro, ay umorder agad kami ng makakain. Habang hinihintay namin ang pagse-serve nila, ay puro kalokohan ang napag-uusapan naming magkakaibigan. Hindi naman nagtagal, ay isa-isa nang nagdatingan ang mga waiters, at inilapag sa table namin ang mga pagkaing in-order namin. Habang kumakain kami, ay pinag-uusapan din namin ang mga proyektong gagawin naming magkakaibigan. Maraming nakahilerang proyekto na kailangan naming umpisahan, as soon as possible. Nagtanong din sila tungkol kay Amira, pero iilang detalye lang naman ang sinabi ko sa kanila, dahil maging ako naman ay hindi ko alam. Mag-aalas 6 ng gabi, nang maghiwa-hiwalay kaming magkakaibigan. Naisipan kong dumaan ng Velvet Nights, dahil gusto kong makita si Amira. Pagpasok ko sa loob ng aking bar, ay ginulat ako ng isang kaguluhan. Wala man lamang nakapansin sa aking pagdating, dahil ang lahat ay busy sa kakaosyoso, ng kung ano mang pinagkakaguluhan sa gitna ng stage. Ang kapal ng mukha mong landiin ang nobyo ko. Malandi kang babae ka. At ibinenta mo ang katawan mo sa nobyo ko. Papatayin kitang babae ka. Sigaw ni Agatha, at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Amira, na ikinagulat ko, at 2 pang serbidora ang may hila-hila ng buhok ni Amira. Sab-sab na ito sa sahig habang may isang babaeng umaawat kay Agatha. Tama na po, nasasaktan po ako, wala akong ginagawang masama. Wala po akong nilalandi, wala po akong inaakit, at hindi ko po binebenta ang katawan ko, kahit kanino, tumatangis na ani ni Amira. Huwag niyong sasaktan ang kaibigan ko, wala kayong karapatan. Galit na sigaw ng isang babae, habang tinutulungan niya si Amira na makatayo. Nang makarating ako sa kumpulan, ay agad kong hinawi ang mga tao, at laking gulat nila nang makita nila ako na galit na galit. Malakas kong itinulak si Agatha, nang akman niya akong lalapitan, kaya bumagsak siya sa sahig, at agad kong tinulungan si Amira na tumayo, at iwinaksi ko ang mga kamay ng 2 babaeng serbidora, na sumasabunot kay Amira. At agad kong niyakap si Amira upang protektahan sa kanila. Who gave you rights to hurt my woman? Nakaduro kong sigaw kay Agatha, na ngayon ay parang natauhan sa kanyang ginawa. Galit na galit ako sa kanya, at gustong gusto ko siyang patayin, sa ginawa niya kay Amira. Itinaas ko ang mukha ni Amira, at nagtagas ang aking mga bagang, nang makita kong duguan ang mukha niya. Tinawag ko ang mga tauhan ko, at inutusan ko silang kaladkarin ang mga taong nanakit sa babaeng yakap ko ngayon.
Kaladkarin niyo ang tatlong babaeng yan, palabas ng aking building, at huwag na huwag niyo silang papapasukin dito, kung hindi lahat kayo ay mawawalan ng trabaho. Sigaw ko habang nagtatagas ang aking bagang, sa sobrang galit na nararamdaman ko. Babe, huwag mong gawin sa akin ito, iyang babaeng yan ang may kasalanan, dahil inaagaw ka niya sa akin. Umiiyak na wika ni Agatha. Babe, don't you dare call me babe. Agatha, wala tayong relasyon, parausan lamang kita, hindi kailanman ang katulad mo, ang babaeng mamahalin ko, galit na galit kong wika sa kanya. Hayop ka, kinakama mo ako, tapos baliwala lang sa iyo ang lahat. Demonyo ka, galit niyang sigaw sa akin, na ikinatawa ko ng pagak. Ikaw ang may kagustuhang ikama kita, upang mawala yang kati ng katawan mo. Hindi kita pinilit, at lalong-lalo na hindi kita nilapitan, ikaw mismo ang kusang pumapasok at bumubuka ka sa opisina ko. At ayusin mo ang pagsasalita mo Agatha, never ka pang nakahiga sa kama. Malalakas na bulungan ang maririnig, habang galit na nakatitig sa akin si Agatha. How dare you degrade me? Umiiyak niyang wika sa akin. How dare you to hurt her? How dare you hurt the woman I love? Sigaw ko naman sa kanya. Napatingin sa akin si Amira, hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon, pero kusa itong lumabas sa aking bibig. Huwag kang magsaya Miss Valdez, dahil oras na pagsawaan niya ang katawan mo, ay matutulad ka lamang sa akin. Galit ni Agatha na sabi. Natawa naman ako sa sinabi niya. Unang-una, ay wala naman kaming relasyong dalawa, pangalawa ay hindi ko siya gusto, at parausan ko lamang siya. Tumingin ako sa mga tauhan ko, at inutusan ko agad sila. Get her out of my building, right now. Galit kong bulyo sa aking mga tauhan, at agad na nagsunuran sila sa aking iniutos. All of you get back to work, o gusto niyong sumunod sa kanila. Bulyo ko sa mga tao sa aking paligid, at mabilis din agad silang nagkilusan. Agad ko namang binuhat si Amira, upang ipasok sa aking opisina. Matinding galit ang nararamdaman ko, habang pinagmamasdan ko ang mukha niya na puro dugo. Pinasunod ko naman ang kaibigan niya sa amin, upang pasalamatan ko siya sa ginawa niyang pagtatanggol kay Amira. Sir, ibaba niyo na po ako, kaya kung maglakad, wika ni Amira, ngunit hindi ko ito pinansin, at tuloy-tuloy lamang ako sa aking paglalakad. Nang makapasok kami sa aking opisina, ay dahan-dahan ko naman siyang ibinaba sa sofa, at pinagmasdan maigi ang nangyari sa kanya. Matinding galit ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Sisiguraduhin ko na kahit saan maghanap ng trabaho ang tatlong babaeng iyon, ay wala ni isa mang tatanggap sa kanila. Hinding-hindi ko mapapalagpas ang ginawa nila kay Amira. Sir, hindi nyo naman po kailangan paalisin sila Ma'am Agatha. Nabigla lamang po siya, at nagselos kaya niya nagawa ang mga bagay na yon. Ani ni Amira, habang patuloy lamang ang pag-agos ng kanyang mga luha sa kanyang mukha. Huwag mo silang intindihin, gagamutin ko ang sagat mo, at sisiguraduhin kung wala nang mananakat pa sa iyo, wika ko habang hinihimas-himas ko ang kanyang mukha. Hindi na ako makakapayag, na may mananakat pa sa kanya. Gagawin ko ang lahat, maprotektahan lamang ang babaeng nagpapagulo ng aking isip. Sisiguraduhin ko na wala nang mananakat pa sa kanya, dahil ang magtatangka ay parurusahan ko. Amira's POV. Hindi ako mapakali, nandirito pa rin ako sa loob ng opisina ni Sir Tyler, at nakahiga lamang ako sa sofa. Hindi ko alam ang gagawin ko, panaka-naka akong sumisilip sa kanya. Gusto kong sabihin na magtatrabaho na ako, pero mukhang hindi naman niya ako papayagan. Maya-maya ay may kumatok, sa pintuan ng opisina ng amo ko. Tatayo na lamang sana ako, nang magsalita si Sir Tyler. Come in, ani niya habang nakatingin sa akin. Bumukas naman ang pintuan, at iniluwan nito ang kaibigan kong si Krisha, na nagtataka ang kanyang mukha. Pinapatawag niyo daw po ako sir. Wika niya habang sa akin nakatingin. Pinaupo siya ni Sir Tyler, sa upuang nakatapat sa kanyang office table. Huminga ng malalim ang amo namin, at sumandol sa kanyang upuan. Tinignan niya ang kaibigan ko, habang nilalaro niya ang pen na hawak ng dalawa niyang kamay. Anong tinapos mo? Ani niya sa kaibigan ko. Nilingon ako ni Krisha, at ngumiti ako sa kanya.
Parehas lang po kami ni Amira, na hindi nakatapos ng high school. Sagot niya, kaya napayuko pa kaming pareho, kahit siya naman talaga ang kinakausap ng amo namin, at hindi ako kasali. Tumango lang ang amo namin, at muli akong tinitigan. Hindi ako kumikibo, at napayuko akong muli. Napaangat lang ang aking ulo, nang magsalita itong muli. Salamat sa ginawa mong pagtulong kay Amira. Natutuwa ako, at mayroon siyang tunay na kaibigan na katulad mo. Ani ni Tyler. Ngumiti naman ang aking kaibigan, at muli akong nilingon, kaya nginitian ko siya, at muli siyang humarap sa aming amo. Hayaan mo, at ihahanap kita ng magandang pwesto dito, para hindi kayo nahaharap sa mga customer ng club na mga lasenggo. Wika ni Tyler. Napatingin ulit sa akin ang kaibigan ko, at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Salamat po sir, ani niya, at ngumiti lamang sa kanya si Sir Tyler. Pagkaalis ni Krisha, ay nilapitan ako ni Sir Tyler. Muling kumabog ang dibdib ko, nang dinukwang niya ang mukha ko. Hindi naman niya ako hinahalikan, pero magkadikit na ang ilong namin, at naaamoy ko ang napakabango niyang hininga, kaya naman ako, pinipigilan ko ang huminga, at baka mamaya ay maamoy niya, ang inulam kong longganisa kanina. Nakakahiya kapag bigla akong dumighay. Bigla na lamang niya akong hinalikan, sa aking lobby na ikinagulat ko, pero hindi ko naman magawang tumutol. Napapikit ako, at nanginginig ang buo kong katawan, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ay nahalikan ako ng isang lalaki. It was my first kiss, kaya ganito ang naging reaksyon ng katawan ko. Napahinto si Tyler sa kanyang ginagawa, at nailayo niya ang mukha niya. Hindi pa rin ako dumidilat, pero nararamdaman ko ang mga titig niya sa akin. I like you, or maybe I love you. I don't know. Hindi ko alam, kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko alam, kung bakit ako nagkakaganito nang dahil sa iyo. Hindi ko alam, kung bakit ayokong may mananakit sa iyo. At hindi ko rin alam, kung bakit lagi kitang iniisip. Saad ni Tyler. Naramdaman ko ang pagtayo niya. Idinilat ko ang mga mata ko, at mabilis akong bumangon, at naupo na lamang ako. Don't be afraid of me, wala akong intensyon na saktan ka, at huwag ka ding maniniwala sa mga sinabi ni Agatha sa iyo, dahil hindi iyon totoo. Umpisa pa lang, ay siya na ang lumapit sa akin, nalasing ako noon, at nagpunta siya dito sa opisina ko, at ibinigay niya sa akin ang katawan niya. Hindi naman ako ang nakona sa kanya. Maya-maya, ay bumalik si Tyler sa swivel chair niya, at naupo, kinuha niya ang telepono niya at may tinawagan. Yeah, I want you to come in my office now, may ipapakilala ako sa iyong dalawang tao, natuturuan mo. Wika ni Tyler sa kausap. Wala na, sinipa ko palabas ng building ko, dahil ang katulad niya, ay hindi nababagay sa building ko. Ani pa niya, okay, I will see you then. Wika niya, at natapos na din ang kanilang pag-uusap. Tumingin si Tyler sa akin, at pagkatapos ay naglakad palabas ng kanyang opisina. Makalipas ng ilang minuto, ay bumalik din agad siya, at naupo sa swivel chair niya. Tinawag niya ako, at pinaupo sa isang upuan, na nakaharap sa office table. Hindi nagtagal, ay dumating naman si Krisha na nagtataka, at tumingin pa sa akin. Pinaupo siya ng amo namin sa katabing silya ko. Tinitigan niya kaming dalawa, at pagkatapos ay napangiti. Mula ngayon, ay hindi na kayo serbidora sa aking bar. Tinatanggal ko na kayong dalawa, wika ni Tyler, na ikinagulat naming dalawa ni Krisha. Namula ang aking mga mata, dahil sa mga luhang nagbabadyang sumilay mula dito. Wala naman po kaming ginagawang masama sir, sila po ang naunang nanakit kay Amira. Ani ni Krisha, at hindi na niya napigilan ang pagluha. Maging ako ay napahikbi na rin, dahil saan ako ngayon kukuha ng pera, para pambili ng mga gamot ni nanay. Hindi ako makapaniwala, na tinatanggal na niya kami sa aming mga trabaho. Magsasalita na lang sana si Sir Tyler, nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina, at isang napakagandang babae ang pumasok dito sa loob, nang hindi man lamang kumakatok sa pintuan. Napayuko ako, at may kung anong kumurot sa puso ko, nang lumapit ito kay Sir Tyler, at nagyakap ang dalawa. Hinalikan siya ng babae sa pisngi, at tumayo sa tabi ng amo namin nang nakaakbay kay Sir, ang kanyang kanang braso.
So, sila ba ang tuturuan ko? Bakit sila umiiyak? Ani ng magandang babae sa aming amo. Hindi ko nga alam. Bigla na lang silang umiyak dyan, at wala daw silang kasalanan. Hindi ko naman sila sinisisi, wika ni Tyler sa babaeng napakaganda, kasi po tinanggal na ninyo kami bilang mga serbidora ninyo. Kailangan po namin ng pera, pero wala na po kaming mga trabaho ngayon. Ani ng aking kaibigan. Malakas na tumawa naman ang magandang babae, kaya napatingin kaming dalawa sa kanya. Umupo siya sa office table ni Sir, at inilapit ang mukha niya sa amin. Of course, hindi na talaga kayo mga serbidora, dahil simula ngayon, ay isang manager, at assistant manager na kayo. Kaya ako nandirito, ay upang turuan ko kayong dalawa, saad niya na, ikinagulat namin ng aking kaibigan, at nagkatinginan kami. Yup, mula ngayon, si Amira ang manager, at ikaw Krisha ang magiging assistant niya, wika ng amo namin, at napatayo kaming dalawa ni Krisha sa tuwa, at naglululindag pa kami, sabay yakap namin sa isa't isa. Narinig namin ang pagtawa ng magandang babae, kaya napatigil kami, at napaupo ulit kami. Sinasabi ko na nga ba, at may mabuting puso itong pinsan kong ito. Unless na lang isa sa kanila ang napupusuan mo, pareho silang maganda. Ani ng babae na ikinagulat ko. Bigla na lang, may kung anong katuwaan akong naramdaman, nang marinig ko mula sa kanya, na magpinsan lang pala sila ng amo ko. Kanina ay halos umiyak na ako, nang makita ko kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa, iyon pala ay magpinsan lang silang dalawa. Malakas na tawa lamang ang isinagot ng amo namin, kaya napayuko kami. Gayunpaman, ay napakasaya ko, dahil unang-una ay magpinsan lang sila. At ang pangalawa, ay hindi pala kami sinisante ng amo namin. Mas tumaas pa ang trabaho namin. Sigurado naman ako, na hindi ako mahihirapan dahil noong high school kami ni Krisha, ay naglalaban kaming dalawa sa patalinuhan. Nagkatinginan kaming muli ni Krisha, at naghawak kamay kaming dalawa. Ipinakilala kami ni Sir Tyler sa kanyang pinsan, at pagkatapos ay may ibinulong sa kanya ang aming amo, na ikinatawa niya ng malakas, at napapailing pa. Napatingin kami sa kanya nang magsalita siya. Bukas ay babalik ako dito ng maaga. Tuturuan ko kayo hanggang sa matuto kayong dalawa. Ikaw Amira, ay magkakaroon ka ng table dito, sa loob ng opisina ng pinsan ko. Don't ask why, dahil ayokong sagutin ang tanong mo, kahit alam ko ang sagot. Ikaw naman Krisha, ay doon sa dating opisina ni Agatha magtatrabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani niya. Naguguluhan man ako, ay tumango na lamang kami sa kanya. Hindi naman nagtagal, ay umalis na din si Ma'am Levy. Pinalabas na din ni Sir Tyler si Krisha, kaya susunod na sana ako sa aking kaibigan, nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko, at pinigilan ako sa tangka kong paglabas. Inilak niya ang pintuan, kaya napaatras ako. Palapit naman siya ng palapit, kaya nakakaramdam ako ng matinding kaba sa aking puso. Malamig na dinding ang nagpahinto sa akin, kaya napayuko ako, nang magkadikit ang katawan namin. Hinawakan niya ang aking baba, at iniangat ang mukha ko. Hinalikan niya ako sa lobby, kaya halos magfermentado na ang tibok ng puso ko dahil sa pagdampi ng kanyang lobby sa aking lobby. Ipinikit ko ang mga mata ko, at itinikom ko ang aking lobby ng mariin. Ayoko siyang tignan, dahil ayokong ipagkanulo ako ng sarili kong damdamin. Bahagya niyang kinagat ang lobby ko, pero mas lalo kong itinikom ang aking bibig. Bigla niyang hinawakan ang aking dibdib, kaya napaawang ang aking lobby, at nanlaki ang aking mga mata, dahil sa ginawa niya. Gotcha! Bulong ni Tyler, at siniil niya ako ng halik. At may kung anong kuryente akong naramdaman, sa aking katawan. Kinuha ng isang kamay niya ang aking isang kamay, at inilagay sa batok niya, ganoon din ang isa kong kamay. Napapulupot ang aking dalawang kamay sa kanyang batok, nang mas pinalalim pa niya ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Halos mapugto ang aming hininga, nang binitawan niya ang aking lobby, at idinikit ang kanyang noo sa aking noo. I think I love you, bulong ni Tyler, habang ang mga mata niya ay titig na titig sa akin. Hindi ako kumibo, at ipinikit ko lamang ang aking mga mata. Hindi ko alam ang isasagot ko. I like him too. Pero parang napakabilis naman ng mga pangyayari.
Niyakap niya ako ng mahigpit, at hinalikan niya ako sa aking ulo. Muli siyang bumulong sa akin, na mahal niya ako kaya napapikit akong muli. Ihahatid na kita sa inyo, mula ngayon, ay hindi ka na uuwing mag-isa, dahil ako na ang maghahatid sa iyo, wika ni Tyler. Lumakad siya patungong office table niya, at kinuha niya ang kanyang coat, at ang susi ng kanyang sasakyan. Kinuha niya ang kamay ko, at pinagsalakap niya ang aming mga palad, at lumabas na kami ng kanyang opisina. Paglabas namin, lahat ay nakatingin sa amin, kaya napayuko ako. Paglabas ng bar, ay tila ba nakahinga na ako ng maluwag. Iginiya niya ako papasok ng kanyang sasakyan, at inalayang makaupo. Ikinabot niya ang seatbelt ko, at mabilis na siyang umikot sa driver's seat. Pagkahatid niya sa akin, ay inabutan ko si nanay na gising pa. Napakunot ang noo niya, nang matitigan niya ang mukha ko. Napaano ka anak? Gulat na gulat niyang ani, at hinimas pa ang pasa sa pisngi ko, at ang putok sa gilid ng aking lobby. Nompag po kasi ako sa pintuan kanina, hindi ko naman po kasi napansin na bukas ito, kaya dumiretso ako. Tumama tuloy mukha ko sa pinakakanto ng pintuan, pagsisinungaling ko. Napabuntong hininga naman si nanay, at inalayan pa akong maupo sa sofa. Nanay naman, bakit gising pa po kayo? Hindi po ba sabi ng doktor, ay kailangan mo ng kumpletong pahinga? Sige na po matulog na po kayo. Ayoko po na may mangyari sa inyo, dahil hindi ko po kakayanin, ani ko sa kanya. Nag-aalala kasi ako sa iyo, hindi mo sinasagot ang tawag ko, kaya hanggang ngayon ay gising pa ako. Wika niya. Bawal po kasi sa trabaho ang gumamit ng phone, kaya nasa loob lang po ito ng locker ko. Hindi ko na rin po napansin na tumawag pala kayo, sagot ko. Sino ba ang naghatid sa iyo? Yun ba yung amo mong napakagwapo ha? Basta anak, ang paalala ko lang sa iyo palagi, ay huwag mong ibubuhos ang lahat ng pagmamahal mo sa isang lalaki, kailangan mong magtira para sa sarili mo, ani ni nanay. Ngumiti ako sa kanya, at inihatid ko na siya sa kanyang silid. Pumasok naman ako sa aking silid, at napahawak ako sa aking lobby, at may sumilay ng ngiti sa akin, na hindi ko na napigilan pa. At dito na po nagtatapos, ang ika-4 na kabanata, ng ating kwento, at sanay, muli niyo po akong samahan, sa mga